Good afternoon or evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 9, 2026. At andito tayo ngayon ay sa may Jordan Plains. Dito yan sa Santa Monica, Novaliches, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa SM City Fairview. Sa Miquelino Highway, Pasong Putik, Quezon City po yan. Regalado Avenue, Lagro, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Nandito na sila. 6. Tulong yan para sa ating mga mamayan. Talaga, ano yun, yung talagang yung takot dun sa mga drug pushers, sa mga drug addict, talagang hindi mo ay magkakaila yun. Talagang yung sinasabi nyo yung safety sa daan, totoo naman yun. Naramdaman mo din ba yung mga kilala mong addict na kapitbahay biglang nawala dun sa lugar nyo? Totoo yun. Oo. Pero ito sa totoo lang ha, ito wala naman kaming sinasabing tama o mali, wala kaming kinakampihan o tinataboy dito. Ito yung kinukwento lang natin, pati ito sa mga naranasan natin. So, gumawa na kagad lang kami ng paglilinaw. Sabihin nyo, DDS kami, o sabihin nyo, dilawang kami o pinglawan. Hindi ho, lahat naman ng mga pwede pag-usapan natin. Mga polis, tinatanong namin sir, ano yung pinag-iinukumpara namin? Inukumpara namin kasi baka kami lang to Kami, ako nag-order talaga ako niyan. Pagkabi ako na, diba? So, tinatanong din namin yung mga polis, yung mga veterano dyan sa war on drugs. Yung mga polis, sabi na, mas okay noon. Mas okay daw noon. Hindi kasi yung mga polis noon, nagkaroon kasi sila ng suporta. Kumbaga, ang isa kasi sa mga kalaban ng mga polis pagdating sa kanilang pagkampan ng tungkulin, yung pagbabalik sa pag-aabla sa kanila o yung pagbabalik ng reklamo. Kasi halimbawa, meron silang inoperate drugs, palay mo drugs, yung inoperate nila talagang notorious, magaling, mayaman, may abogado, pwede silang balik na rin. Alam mo ba, na ang mga pulis dati, kapag sila ay nasampahan ng reklamo, kaya naabla sila, binalikan sila nag-shoulder ng gastusin nila. Isipin mo, pag ng abogado pala. So ngayon, buti na lang, may mga programa ang Philippine National Police na kahit pa paano ata, di ko alam, eksakto, nakikinig sa atin dyan, parang nakikinig sa atin ang kapong krami dyan. Alam ko may mga programa at servisyo na ibinibigay doon sa mga pulis na naaabla, na may kaugnayan doon sa kanilang duty. Ano yung trabaho para ng pulis yan, pare? Ang hindi. Yung documentation, lahat, appearance, di ba? Alam mo, yun din yung isang yun din yung isang nakikita kong parang, alam naman na talaga nila bago man sila pumasok sa servisyo, alam na nila sa magiging trabaho nila yun. Yung hindi natatapos sa 8 hours o 12 hours yung duty nila. Kasi halimbawa ipagpalagay natin na 12 hours yung duty ng isang police. Minsan pag may mga kaso, lalo na kung investigador ka paring Olan, o ikaw yung tinatawag na investigator on case, pagka nagsampa ka na ng reklamo pala, i-inquest proceeding na yan, proceeding sa mga piskalya, sasamahan mo pa pala yan. Paano kung mahaba pa yung pila dun? Tapos pagka halimbawa, sa appearance ng korte, yung mga pulis na humuli, ay a-appeal ka pa sa korte. Ano ba? Ibihira dyan sa mga investigador na yan ang buong kaya. Ibig sabihin, karamihan dyan. Kasi ibig sabihin lahat ng mga malusugin. Oo, talaga kasi, magulos yung sabi nyo, mamaya na, mga ganun yan Uy, susunod lang. Alam mo, dito nga lang ata sa QC ka makakakita ng nag-entertain na ng mga reporter. Nakakita ka na nag-entertain na investigador. Mabait talaga yun. Hindi, saka majority doon veterano. Kumbaga kahit na nilang i-handle, alam na nila yung mga tiwak. Sanay na. Kasi kaya ako naintindihan ko naman kung bakit may mga investigador na takot na mag-sponge. Natatakot magbigay ng mga impormasyon, lalo na sa mga media. Kasi may mga protocol ng police yun Alam mo yung privacy act na yan? Ang dami ng sinirang buhay niyan. Ang dami ng nakinabang na mga kriminal dyan. Ito, sa totoo lang. Sabi nga ni dating Undersecretary Paul Gutierrez ng Presidential Task Force on Media Security. Ang dami ng mga kriminal, mga big time na mga sindikatong nakinabang siya sa privacy na yan, dati yung anti-privacy na yan. Isipin mo parang Olan, noong unang panahon, kapag ikaw gumagawa ng isang balita na may kaugnay sa mga sindikato o kriminal na nahuhuli sa operasyon, napapangalanan O yun. Kumbaga, kung ikaw ay kriminal, kunyari, Olan Bola, notorious na kilabot ng mga babae sa Olan Bola, arestado sa operasyon ng PIDEA sa Tondo. Kunyari lang, pinangalanan, kinilalang suspect kasi Olan, ikaw na kriminal ka, Olan ka. Kung hindi makapal ang mukha mo, mahihiya ka O yun. At pwede mo naman silang ihapla, teka lang, di naman ata dapat yun kasi
naman ako kilapot, pero hindi ako kilapot sa mga masasamang loob. Kumbaga, may pros and cons, pero kung ikaw ay criminal talaga na kumbaga repeater offender, ulit-ulit na hindi ka napapangalanan, kumbaga, ay okay lang, hindi naman masasapublic yung pangalan ko eh. Pero, ang maganda naman kasi epekto na to, yung mga privacy na to. Kanyari, kung inosente ka, tapos papangalanan ka, tapos pagkakaista ka sa social media, nausgahan ka na ng lipunan, lalo na mapapangusgang lipunan ng social media, nang hindi mo na lang i-defend sa iyong sarili. Kasi may magic po yung suspect. Kasi wala kang nung dapat ipagtanong dahil suspect pa lang naman, hindi kayo pinag-iinalaan pa lang naman. So dapat hindi ka dapat umaalma, di ba? Tama. Pwede po dun na lang sa may Starbucks, sir. Huwag mo akong papangalanan kasi ito. Kasi pag pinangalanan mo ako, kahit suspect pa lang ako, Saan po yung banda? Sa susunod po na ano. Tama ka na. Oh, kasi may next booking na rin kasi ako. Meron po dito. Banda rin lang ng konti po. Sige. Kaya nga tinanong ko baka naman nalagpas Wala din kasing po. kumpirmang mataas na opisyal ng pamahalaan ngayon. Kaugnay nga dito sa sinasabing issue ng Doon po warrant sa may of susunod na yun po yung booking ko po. ICC na po kay Senator Bato. Doon na lang Kumbaga, po. yung isang news agency na nag-post ay batay sa source. Ay siyempre source nila yun. Kasi medyo siguro merong chilling effect na yung kay Senator Bato dahil yung kapanon ng PRRT, di ba? Inaarap din yan eh. Complete ko na po ma'am. Para ba, asan yung arrest warrant? Parang, di ba, pinapakita, electronic, mga gano'n, hindi talaga, So, para bang, kahit siguro, gano'n na, sabi-sabi lang. Baka talaga namang, di ba? So, gano'n na nangyari. So ngayon pare Ola, nang inihintay natin dito kung sino yung source ng bato. Hindi, yung source. Oh, syempre. Yung source na nagsabi na Ano natin si Attorney Canulot, baka, di ba? total, wala tayong test eh. Hindi, tapos ang pinapagit mo ngayon ang pinaka naging ngayon, naging official ng gobyerno Dito na talagang lang. front ngayon, kaugnay nga dito sa itong sariwang Secretary John. Kanyang binanggit na kanino umaga daw nang matanggap nga nila yung identified information na to. So hindi Ano po? itong task force na binubudang 10,000 na katao para wala. Ito daw po yung magsasagawa ng drug operation sa oras na makumpirma nga na meron na pong warrant of arrest yung lapit na. Parang wala naman kasi hindi pa naman siya wanted kasi nga makaharapin pa lang naman sa ICC. So, yun yung binanggit. Tapos, binanggit din ni Secretary Remulla na batay sa kanyang pinakaling informasyon ay nasa Davao Region lang. Eh, siyempre, taga-doon yan eh, di ba? Eh, talagang marami kang kampiyan doon. So, talagang Sabi na, sige doon! Pero nakapaglaban, di ba, sa probinsya po na talaga naman, hindi naman talaga eh. Pagka may ginawa ng krimen, hindi mo natin sinasabi doon ka talaga magtatapos kung saan yung bayan mo. Sure yun. Kung marami ka naman pera sa ibang bansa, di ba? At ang isa pang development din dito pare Ola. Siyempre, tayo dito sa DCWB lahat ng pwede nating bigayin eh. Lahat ng pwede nating pag-usapan na, Sir, kumpirmahin nyo ba? Totoo na ba o hindi? Eh, halimbawa, ay mga nakausap din natin si, NBA Director, Attorney Melvin Matibag. Itong official na to, hindi matibag-tibag to. Napakatindig, napakatigas nito. Pwede kasi kung natin mga pagdinigtapos sa kanila kasi kung meron bang mga law enforcement agency na unang pagbabagsakan ng warrant na yan, nakatitiyak ako isang NBI. At ang pinagkit niya, pare ko, bago siya pinagdala ng mensahe sa atin, eto, babasahin ko na pinaka-exacto, baka mamaya para walang labis, walang iba, pinakahaba ng kanyang pinagdala mensahe. Sabi ko ni NBI Director Melvin Matibag, kung nga po dun sa sinasabing may dinabas ng warrant of arrest ng si Davao at Senator Bato. Sabi ko na, we have yet to receive official communications. Period. Hindi pa sila natatanggap ang official na communication. Yan. At kanina, bukod pa dyan paring Onan, sa pamamagitan naman po ni Atty. Polo Martinez ng Department of Justice, ang kanya naman pong binanggit, ito paring Onan, medyo mahaba-haba din. Hindi nagtanong. Alam mo, sagot.
po Wala pa yung- silang impormasyon kaugnay na po. Diba? Yan po ang mga tugon, mga kapuso ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para nga po, teka lang parang Jason, nagpo-programa ako, may sunog na naman to kaya tumatawag sa atin to At, syempre, sa panig naman ng mga biktima ng sinasabing war on drugs, parang Roland, sinubukan din natin makakuha ng informasyon dyan. Napapamagitan po ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti. Sabi, Hindi siya labis, hindi siya sobra, konti lang. Sabi po niya, ito parang wala po tayo ulit message niya. Para eksakto, walang labis, walang kulang. Sabi niya, I can neither confirm nor deny. hindi na naman po. O hindi rin niya maitanggi. So ang sinasabi niya, tanging ang ICC at ang gobyerno lamang ng Pilipinas ang dapat na magkumpirma sa atin. At alam ko parang wala nakikinig sa atin gabi-gabi si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, at Pangulong Marcos, baka po pwedeng sa inyo na po manggaling kung totoo ba na meron na ba kayong hawak na warrant of arrest na kahit pa paano makahimbing, matulog na makahimbing si Senator Bato. Kasi mga mamaya, wala naman pala niluloko niyo ako. Dapat kumakaila ako ng pumilo dito sa Davao. Pero diba, yun yung mga development ko dito. Pero parang wala, ng Philippine National Police ay naglabas na rin po ng statement. Parang wala, mahaba din ito. Talaga? Mukhang tatagulugin din ito. Naglabas po ng pahayag ang Philippine National Police kaugnay nga po dito sa lumalabas na ulat nga po ang mga binitawan na pahayag sa Sekretary muli ng DILG kaugnay nga po sa mga posibleng maging hakbang sa oras nga po na mailabas na itong warrant of arrest ng ICC. Habang hinihintay natin yung reporter natin mula sa International Criminal Court, sinabi po ng PNP Pareona, the PNP emphasizes that it acts only upon lawful orders issued by the competent authorities in accordance with existing laws, rules, and procedures. Tagalogin mo na. Iginiigit po ng pambansang pulisya na sila ay kikilos lamang mula po sa lawful orders. Makatwiran o nasa panig ng batas? So, utos mula po sa kinaukulang naaayon sa batas na kautusan ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan, naaayon po sa batas, kautusan at mga procedure. Ayan, tama-tama ha? Paring na LA, meron tayong report. Ito, tanggapin Wala naman sa natin ICC. Sige, parang wala. Nasa daig yan. Mahayag po ng ICC kaugnay sa lumabas na ulat na may inisyo ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Ang report po, live po si Sam Nielsen. Paring Sam, pasok. Wala pang pinalabas na public arrest warrant ang International Criminal Court kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ng ICC kasunod naman nang lalabas ang ulat na may warrant of arrest na para sa ika-aresto nito si Senator Ronald de la Rosa. Si de la Rosa ay matatanda ang kapwa akusado nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay sa issue ng war on drugs. Wala naman pang natatanggap na opisyal na komunikasyon maging ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC mula sa ICC kaugnay sa nilabas umanong warrant of arrest laban sa senador. Sinabi pa sa Super Radio DZWP nitong si PCTC Executive Director General Romeo Prestosa kung mayroon mang inisyong warrant of arrest ang ICC, sila rin ang unang makakaalam. Nauna nang nagsabi ang DILG, DOJ at NBI na wala pa rin silang natatanggap na informasyon kaugnay sa inilabas manong warrant of arrest laban kay De La Rosa. Maging ang Malacanang ay hindi rin makapagbigay ng konfirmasyon hinggil sa usapin. Sa isang text message, ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa dito kinukumpirma at hindi rin tinatanggi ang naturang informasyon. Ako rin Sam Nielsen ng James Paradio, DZWP, Balitang Totoo. Oras po mga kapuso, 6:57 po ng gabi. Siya pa rin po si Olan Asa Pala. po si LA Santos, paring Eli. Ano kaya sasabihin ni Engel? Pero wala daw confirmation ba? Ito pa rin Olan, pag sinabing hindi mo maitanggi at hindi mo rin makumpirma, kung ikaw ang tatanungin, ano ang sagot doon? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit eh. Hindi kunyari pa rin Olan,
tinanong mo yung isang babae, Ah. kunyari, si Faye. Si Pai. Kunyari, Faye, may crush ka ba sa akin? Ay Nor Cubes. Hindi siya makapagkumpirma, hindi rin niya ma-deny. So para sa isang taong nagtatanong, Ah. may crush ka ba sa akin? Ano sa tingin mo kapag yun yung sinagot niya sa'yo? Ay, ikaw. Sa tingin mo, pagkikaroon sinagot mo? Ako daw. Eh bakit, teka, kung eto, mga kapuso, si Faye po ay totoong tao. Ah. Pero inalimbawa natin, kung siya daw po, yung tatanong niya, yun yung naging sagot niya, ibig sabihin daw para sa kanya, ay hindi siya sure. Pero bakit hindi mo lang siya hindi? Ibig sabihin may pag-asa. Yun, oo. Hindi mo masabing oo, pero nag-aalanganin ka. Kailangan- Pero ikaw parang ko alam, kung yun yung naging sagot sa'yo. Kailangan siguro mag-convince mo. Parang gano'n kasi pakita na tingnan mo yung ano mo, kakayanan mo. Para makonvince mo. So ibig sabihin yung mga sumugot sa atin na hindi nila makumpirma at hindi rin nila may tanggi, posibleng totoo, pero may alilangan. Bakit? Yung sawa ka na eh. Parang ulit joke lang to, pero parang kinonsider pa din ito. Ikaw ba naman, Parang ano true to? story, ano? True story, Parang Pai. ulit, parang Geneva Cruz ng Kogyo to. Geneva Cruz ng Kogyo to. Malupit. Oo, late lang nagkaanak. Oo. Oo, tama unang nagkaanak si Geneva Cruz sa'yo. Oo, ang Geneva Cruz ng Kogyo Antipolo, Miss Paye. Yung dalaga pa yung sipa yan, baka alam pa, di ba? Oo. Marami rin Hindi, isipin mo, nung nagkasawa yung Geneva Cruz, nung dalaga yan, di sa Cruz. O baka pusa, marami pa kung tayo pag-uusapan, magbabalik po ang Presinto 594, makalipas sa ilang paalala, paring Olan. Naman ng fake news. Dapat, totoo. Presinto 594 GMA Super Radio DZBB Balitang Totoo. Mercury Drug piling 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Lymphatic drainage, ang paraan upang makabawas ng pamamaga at detox sa katawan. Balikan ang mga benepisyong dulot nito sa lecture ni Dr. Edinel Calvario sa usapang Kay Galing. Maraming impormasyon tungkol sa ating kalusugan ang matututunan dito lamang sa Healing Galing. Live tuwing Sabado, 9:30 a.m. sa GTV at sa DZBB. Sa GMA Pride. May mabultahan ako dun. Opo, may malilikuan po kayo. Ay, isa Para pabalik dun sa pinanggalingan. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino. World TV premiere of the Master Cutter ATM. Ang kaibigan ko si Gino. Ano kaibigan? May gusto si Jinho kay Joey. Never Say Die. The last 2 weeks. 8:50 p.m. O, nagkaibigan naman tayo, diba? Kaya ba niya Edwin? The Secrets of Hotel 88. 9:35 p.m. Kahit ano pang bihis mahahanap mo dito sa nangunguna GMA Pride. Mga kapuso, Saan po ako liliko niyan? Doon po sa may mga nagbe-bike na yan, meron po kayong lilikuan dyan. Kaliwa po. Kaliwa. Para paikot po doon pabalik. Diretso lang yan. Apo, kaliwa po, tapos meron din po doon pakaliwa ulit sa kanan. Sige po. Thank you po. Ito, God bless po. Double check po ang gamit na yan. Okay po. Ayun, nadrop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat at God bless. Paano po mula pa sa madalo po. Ang paraan upang makabawas ng pamamaga at detox sa katawan. Balikan ang mga benepisyong dulot nito sa lecture ni Dr. Edinel Calvario sa usapang Kay Galing. Maraming impormasyon tungkol sa ating kalusugan ang matututunan dito lamang sa Healing Galing. Live tuwing Sabado, 9:30 a.m. sa GTV at sa DZBB. Mag-ingat, siguraduhin totoo at hindi peke ang binibiling mga Healing Galing products. Pumili lamang sa mga authorized dealers at website nationwide. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Presinto 594. Pag
napapakinggan ko to parang ano, nasarap matulog. Alala, parang naiimping ako pag napapakinggan ko to. Di ba? Nasarap mag-zumba! Oo, nasarap makipag-chismisa sa kapitbahay, di ba? Mga kapuso, oras po sa buong kapuluan, 3 minuto na po makalipas alas 7 ng gabi. Alam niyo po mga kapuso na nagpapatuloy pa rin ang Super Barangayan po ng Super Radio DCWP dito po sa Quezon City. At syempre kasama natin ang ating Double B, Pantay Barangayan, ating Zumba King. Yeah? Glenn Mego, nandiyan po sa Super Barangayan na nagkaisang nain sa Quezon City. Nagkakaisa na ba sila kasama ang ating Zumba King Glenn Mego? Parang Glenn, kamusta na dyan? Karatapos namin yung trivia game, hindi ko akalain na kayo palang dalawa. Ito sa super parang guys, tinanong eh. Kasi may tanong dun eh. Sino? Yan ang awkward ng 15-24. Alam mo ba? Hindi kayo kilala. Kung kilala tinahanap ko yun. Sa totoo nga yung survey. Sa totoo pa, akala ko kasi joke-joke lang mga survey. Totoo naman pala. Oo naman, alam mo, sobrang init ha. Tagyang sabi dito ng ating mga makuso dito sa Mindanao Subdivision, nagkaisang na yun. Hindi ko akalain, alam mo, kahit sobrang init, ang lagkit na. Ganito eh, init talaga, pero